Pangalan mo, ma'am? Yes, Catherine De Vera Pascual. All the way from Tarlac. Taga Tarlac, pero anong bansa po kayo nakapunta, ma'am? I've been in Taiwan. Ni hao. So, Taiwan. So, Chinese. Nakailan taon ka na, ma'am, doon? 8 years. Wow, 8 years. 8 years. So, paano po kayo nakapunta ron? Well, nakapunta ako doon bilang isang OFW as a machine operator sa semicon companies. Nag-apply po kayo through? Yes, sa agency. Actually, nung time na yon, wala naman akong talagang balak na mag-abroad. Napasama ako sa mga nag-a-apply. Then, go! Luckily, nakapasa naman ako. Out of 300 na applicants and 90 lang ang kukunin. And luckily, I'm one of them. Ayun, ang galing di ba? Ano po ang pwede nating ipayo sa mga gusto ring mag-abroad na magtrabaho sa ibang bansa, ma'am? Bilang isang OFW kasi, kailangan malakas ang loob. Ayan. Saka doon, andun yung crab mentality na sinasabi. Totoo yan. Kahit saan ka pumunta. Pwede tayong makipagkaibigan, pero may barrier. Oo. Hindi todo-todo. Oo. Kasi andun pa rin yung kahit kapwa mo yan Pilipino, sila talaga yung magiging reason pa minsan kung bakit ka nasiraan. Ganon. Yung parang alam nyo na yan, lalo na pag nakikita nilang gumaganda yung life mo doon. Yun, lalo na pag maganda ka, char. Ito. Hindi, syempre masaya tayo syempre at na-share natin tong yung ganitong klaseng information sa kapwa natin Pilipino na gustong mag-abroad talaga. Ano pa, ma'am, yung pwede nating maipayo na? Pagdating sa pera, ang lagi kong sinasabi is huwag mong gastusin yung wala pa sa kamay mo. Parang ganun. Always save. Kahit sabihin mo na sobra-sobra pa yon, nabibili mo yung gusto mo. Siyempre, bilang isang OFW, nagpagod ka, meron din talagang time na bibilhin mo talaga yung gusto mo para sa sarili mo. Tsaka, huwag mong ipadala lahat. Lesson learned. Oo, pag uwi mo, wala kang mauuwian unless marunong mag-ipon yung mga binibigyan mo. Pero ako kasi, syempre as a first timer na nag-abroad and padala lahat. Oo, sir, padala lahat. Dalaga pa kasi ako noon, kaya sige lang. Pero ang kagandahan naman noon is hindi nila nakalimutan yung natulong ko. So, ngayon nasa Pilipinas na ako, once naman na may kailangan ako, hindi na kailangan lumapit ako, alam na nila yon. Char! Thank you so much. So, yun po. So, ang unang-una po yung pagdating sa finances natin, kailangan talagang mag-save tayo para sa sarili natin. Ang swerte ng pamilya kasi lahat pinapadala, single siya. Yeah, pero time na yun. Nung time na yun. Pero po, kung alis kayo as single, make sure na meron kayong bangko na kahit ilang percent, say 10 hanggang 30%, nandun yung pera, huwag nyong gagalawin kasi magagamit nyo pagbalik nyo dito sa Pilipinas. Tama ba? Oh, yes sir. Tsaka, kasi pag OFW tayo, di ba, hindi natin nahuhulugan yung mga SSS natin, ganon. Mas maganda pa din pala pag nahuhulugan mo kasi pagtanda mo, isa rin yun sa magiging may benefits ka. Katulad ko ngayon, kaya ako nag-work dito sa Pilipinas para lang mahulugan yung mga yan. Dahil nung ako ang OFW, hindi ko siya nahulugan. Kaya yun. Sana pala. Uy, Baguio Vlog, subscribe kayo. Paano yung klima sa Taiwan? Well, kung malamig dito sa Baguio, syempre mas malamig doon. Parang ganito lang. During summertime, mainit din po? Yes, sir. Pag summer, ganito din, mainit. Actually, inaano ko yung Taiwan as my second country kasi
since yun pa lang yung napuntahan ko. At naging masaya naman ako doon. Marami akong naging magandang memories. Yan. Kaya, Pag-usapan natin sa next video yung kung ano yung ginagawa nila during the off. Uy, subscribe kayo. thank you.